pamilya ko po ng totoo. Yung kinukulong ko tapos kinakatunan ko sa paa. Na parang po baliw daw po ako kung lumabas kasi lalab daw po ako ng gala, kung saan daw po ako pumunta. Pero hindi po nila alam na inaayos ko yung pagmamahalan ng pagkaarga. Kaya yung sinabi sa sarili ko, ay tumayos na nga lang ako, pakalan kayo. Alam niyo po ba na dito sa Manila, natuto po ako magpasura, mangalakan, magmalimos, magpulas-pulas ng kotse, maging alipin, utusan ng mga sila Coco Martin, naging ano rin po, standby gym po ako bilang basurera sa Batang Quiapo, bilang si Babes po, naging talk po. Tapos po, sana sa hiling ko ngayong yung birthday ko po, nung like, sana gusto ko na pong bumalik na dati dahil hindi ko na pong makapag-aral. Dahil po kasi yung course na college ko, natapos. Namimit mo ba yung pamilya mo? Miss ko na po lahat ng pamilya ko po. Kumusta po? Okay lang po. Kaya lang kasi yung walis yung babae daw eh. Tumakbo na gano'n. Tumakbo. Oo, pero bumabalik naman po siya. Babalik siya. Opo. Eh, pag madaling araw kasi, naminerwisyo siya dun sa kapatid ko, tinatawag niya. Matanong ko lang ma'am, ano pangalan niyo po? Bakit po? Raquel. Kayo ma'am? Nanay ko po siya. Nanay niyo. Bakit po si Daddy Frankie ang naisipan niyo i-message? Lagi ko po napapanood yung mga vlogs niyo. Kaya sabi ko baka magpapakasakali ako eh. Lalo ko naman na nag-reply kayo, sabi ko legit talaga. Kaano-ano niyo po yung inilalapit niyo sa amin? Wala po, hindi po namin siya talaga kilala. Isa lang po, isa lang po. Hindi po namin siya kilala. Bali po dinala po yun ng kapatid ko sa amin. Sabi niya kaibigan lang, unang pakilala niya kaibigan. Nang pinadira ng diyan siya natutulog sa amin. Kunyari, hiwalay pa sila ng higaan. Eh, nung mga ilang araw na, nagtatabi na sila. Eh, sa kwarto ng kapatid ko. Tapos ngayon, eh, may asawa po yung kapatid ko. Pero hindi dito sa amin nakatira. Nung nagkita sila diyan, yun, doon na siya parang lagi na siya lagi na sila nag-aaway. Pero yung hipag ko, hindi naman diyan talaga nakatira. So ibig sabihin, inuwi ng kapatid ninyo? Oo. Dahil nga po, sabi niya, Saan niya po nakuha yung babae? yun ang di po namin alam. Basta sabi niya po, galing probinsya. Hindi niyo nakausap yung kapatid niyo? Hindi namin siya tinatanong. Basta yun lang po yung sabi niya, galing po yun ng probinsya na lumuwas ng Maynila. Hindi niya sinasabi kung saan niya totally nakuha yun. Ilang taon na po yung babae ma'am? 20 daw po. Gaano siya nakatagal nagsama ng kapatid niyo? Hindi, halos weeks. Isending ko. Hindi ko kasi sila masyado kasi nakakausap dahil nandun ako sa taas. Hindi ko sila, doon sila kasi sa third floor. So, bakit niyo siya ilalapit sa akin ngayon? Ano ba naging problema ng babae? Kasi po, parang kung ano na po yung sinasabi niya. Kaya naaawa naman po ko kasi na babalitaan ko rito na inaano ng mga nag-i-e-bike. Ginagalaw nila. Tapos minsan nagdadala sa bahay, may mga nagnanakaw na po siya. Minsan pumupunta sa amin yung mga ninakawan niya, tinatanong sa amin. Sabi ko wala naman kaming alam. Kaya sabi ko gusto kong matulungan din siya kasi sabi nga ng kapatid ko baka daw na-depress dahil nga ganun daw nangyari. Sabi ko bago mo pa lang naman yan nakilala, paano naman made-depress agad? Ay yung asawa mo mas maraming problema. Ano nakita nyo sa kanya nung unang dala sa inyo? Siyempre, sabi nyo, inuwi siya ng kapatid niyo. Tahimik lang po. Tahimik lang. Opo. Tapos mga ilang araw, parang kumakanta na siya mag-isa. Ganun. Tapos minsan naririnig ko sila nag-aaway ng kapatid ko, nagsisigawan. Sumisigaw siya, yung kapatid ko hindi. Pero siyempre, ma'am, nung bagong dating siya dyan sa inyo, siyempre, nakausap nyo pa, matino Hindi pa. ko po siya kinakausap eh. Hindi ko po siya... Hindi nyo man lang natanong dun sa bata kung saan siya galing? Hindi ko talaga siya totally kinakausap kasi nga po, hindi ako payag na may dinadala yung kapatid ko doon. Bali, eto na lang po kagabi, doon ko lang siya kinausap kasi nga pinipermission niya yung e-bike ng kapatid ko, tinutumba niya. Di ba dapat dinala nyo sa barangay nyo? Hindi na po namin ginano kasi sabi nga nila hindi naman daw aanuin dahil Anong hindi ano? hindi nila makukuha dahil may something nga parang Kaya nga po, may something
kaya nga ilapit sa barangay para dalhin sa mga... Wala, hindi po namin siya nailapit. Kasi hindi nga rin po siya taga rito. Kaya sabi naman, kung saan ihahatid, di naman daw ginagawa. Dapat makausap natin yung kapatid nyo kung saan niya nakuha, saan niya pinulot. Nagkaano po yung namamasada yung kapatid ng e-bike. Wala po siya ngayon dyan sa kahit. Namamasada po ng e-bike. Hindi ba pwede? Nandyan lang naman. Hindi ba pwedeng i-text ninyo? Kahit bago kasi ako makapag-isip or what. Siyempre ma'am, for safety din po. Kaya kailangan makausap ko rin sana muna yung kapatid ninyo. Makakuha lang ako ng mga update, idea. Pero parang nabanggit nyo, taga Pangasinan yung batang babae. Yun ang sabi niya, di ba nung una sabi niya taga Pangasinan. Oo. Kasi nung ipag ko, sabi taga La Union. Tapos kanina binabanggit niya, uuwi na siya ng Pampanga. Iba-iba na yung sinasabi niya. Tama, may Laguna pa. Pampanga, bigla, ayun, Laguna daw sabi. Pero kanina sabi niya Pampanga eh. Tapos, nung nakaraan na nandito siya, nung nakabra siya, nagsisigaw siya dyan na, manood kayo ng Batang Quiapo. Sabi niya, nandun ako, basurera ako doon. Tapos nagpapara siya ng mga e-bike. Sabi niya, atid siya ng Divisoria, si Coco Martin ang magbabayad. Tapos yun nga, napapalitaan namin na inaano siya ng mga e-bike boys, mga namamasada na e-bike. Ginagalaw-galaw daw, sabi nila. Kaya sabi ko, kesa naman ganyan na magpabalik-balik siya sa bahay, kailangan talaga madala siya sa shelter. Sabi ko nga sa kapatid ko, gusto niya kasi daw talaga tulungan. Sabi ko, pag tinulungan mo yan, gagastos ka dyan. Wala ka namang pera na pang support ako sakali. Kasi hindi niya kailangan yung kain lang eh. Parang kailangan niya po talaga makainom ng gamot. Kasi pag katulad yan, pag nakabra lang siya, ganyan, magsisigaw dyan. Ngayon, kanina nandyan, umalis daw eh, umikot, pero nandyan po yung gamit niya. Nakiki-CR kung saan-saan, di na po namin pinapapasok sa amin kasi sa ibang tao nga nagnanakaw siya eh, paano pa sa amin. Kaya hindi po namin siya pinapapasok sa bahay. Yun po. Kanina po may dala siyang cellphone, 2 cellphone sa isang tablet. Tapos yung e-bike nung kapatid ko, tinakas naman niya ulit kaninang tanghali. Ang paalam niya doon sa kapitbahay namin, tinutusan ko raw siya bumiling gulay. Sabi ko hindi ko inutusan. Kaya po sabi ko talaga, kailangan niya ng magpagapo kung sakali na talagang may sakit siya. Kailangan makausap ko sana yung kapatid ninyo kung saan niya nakuha. Kasi syempre, ito, magiging diretsahan lang din tayo. Eh sa inyo, sa side ninyo, intimano, inuwi ng kapatid ninyo, hindi nyo alam kung ano meron siya. Ngayon, na-discover nyo na kung ano meron siya. Tapos, syempre, iwas responsibilidad na. Pasensya na po, O, diba? Kasi nakikita ko, ayaw nyo, hindi nyo na kaya eh. Kikita ko, nahihirapan na kayo, kaya tumawag na kayo kay Daddy Frankie. Nag-iingay po siya dun sa kapitbahay. Tapos nag-away sila, nagbabasag na siya ng gamit ng kapatid ko. Eh, syempre may mga maliliit po na bata sa amin. Kaya Kung talagang may something siya, natatakot po ako para doon sa mga pamangkin ko. Kasi may sanggol eh. Katabi ng kwarto nila, yung kapatid ko may anak na 4 months eh. Anak ko 2 years or 3 years old. Kababayan sila po yung nag-message kay Daddy Frankie at humihingi sila ng saklolo. Sabi kasi nila may babaeng na nadidepress at gusto nilang tulungan ni Daddy Frankie. Pero ngayon lang po nila nabanggit sa akin na live-in pala ng kapatid nyo. Diba? Before. Kasi gaya na sinabi mo kanina, inuwi niyo. Diba? Tinulungan niya. Kasi nung unang dala niya yan, sabi niya po kaibigan niya Opo. na galing probinsya, uuwi, lumuwas dahil inugulpi ng kamag-anak. Kasi dahil wala na daw pong nanay at tatay. Yun ang kwento niya doon sa isang kapatid ko. Kasi siya po, totally, hindi ko kinakausap yung kapatid ko about sa babae niya. Kahit nga nandyan sila, hindi ko yan sila tinitignan, hindi ko sila kinakausap. Kasi nga, Pero hindi naman pumunta sa ibang lugar yung kapatid nyo para makakuha ng babae, di ba? Nandito lang naman yan namamasada sa ano. Divisoria, namamasada din yata si Divisoria. Yun po. Sige. Bali, ganito na lang ma'am, no? For documentary, kailangan makausap ko rin yung kapatid nyo, saka po kakausapin yung babae, ano?
Pero sige, titignan namin kung anong pwede namin itulong. Tapos mananawagan tayo sa mga followers, subscribers natin. Baka matuntun natin ang pamilya niya, kamag-anak, no? Sige, ma'am. Ito marami. Bali, kung ano po. Ngayon po antayin niyo yung kapatid Yes. ko. Ay, sige po. Nandito na rin po kasi kami. Ano pangalan mo? Ang ganda mo naman. Pero tawag ko sa akin, Lady Almaria Isabel. Ano pangalan ng nanay? Michael Karin, Marnel Carrion. Uy, salamat kuya. Pasensya na lang. Ilan kayo magkatapat? Ang daughter lang po ako sa inyo. Pero po sa iba ko pong pamilya po, yung father ko po, Ebon de la Cruz po, his life po. Namatay po siya kasi rin na hindi po, nilabas po ako sa kanya kasi may mayamot po siya. Tapos si papa ko po, Mark Andres Pagallanes po, boy pa po. Nasa Escalmado ko po siya. Pero ang pinakamalapit po na na-experience ko sa buhay sa pamilya ko po ito. Yung pinukulong ko tapos kinakatunan ko sa paa. Na parang pong baliw daw po ako kung lumabas. Dalab daw po ako ng gala, kung saan daw po ako napunta. Pero hindi po nila alam na inaayos ko yung pagmamahalan ng tao. Kaya yung sinabi sa sarili ko, ay tumayas na nga lang ako kung pakalan ko. Alam niyo po ba na dito sa Manila, natuto po ako magpasura, mangarakan, magmalimos, magpunas-punas ng kotse, maging alipin, utusan ng mga sila Coco Martin, naging ano rin po, standby din po ako bilang basurera sa Batang Quiapo, bilang si Babay sa Babay Tokpo. Tapos po, ang pinaka-the best experience ko po yung nakilala ko po si Rico. Siya po yung nagbigay po sa akin ng inspirasyon na pumangat sa buhay kahit nasa deep na, pinaka-deep na pinakamasakit na victim sa buhay ko, si Raymond lang po nagbigay po sa akin ng lakas po para bumangon. Kasi hindi po lahat ng bagay kailangan pamilya ang aasahan. Kailangan po natin sarili natin ang aasahan dahil sa lahat ng bagay ang pamilya pwede wala. Pero ang pag-ibig at sarili pwede po wala. Kaya sana sa hiling ko ngayong yung birthday ko po, yung right, sana gusto ko na pong bumalik na dati dahil hindi ko na pong kapag-aral. Dahil po yung course na college ko, natapos. Namimiss mo ba yung pamilya mo? Miss ko na po lahat ng pamilya ko. Sa loob ng 20 years na mag-isa lang po ako sa Manila, nagbabasura. Tapos nagnangalaka, tapos nagpunta sa mga konti, utusan, tapos mamangka, tapos sa DSWD po sa Del Paso, nagtrato po ako nun. Sinusuntok ng mga bago sa day. Pero hindi po ako nalaban kasi sabi nga po ng nanay at tatay ko, huwag kang nalaban pag wala ka mo sa ginawa. Kasi ang hirap po kasi mag-comply na wala din po mga makikibigay na sa pag-aral sa buhay ko. Ang sakit na nga lang po ng pakilang gano'n nangyari sa buhay ko. Dati negative ka. Pero nananalig po ako, Lord, sana talaga sa lahat. Kaya sana dati hindi matulungan niyo ako na bumalik ako sa pag-aaral kahit nasa progress ko ako. Dati Frankie, gusto ko makapag-aaral na rin sa grade 10 po. Tuloy po ang grade 10. Ang birth certificate ko po nasa malasipin ko lahat ng classes. Taga Malasigi ka? Apo, Saan sa Malasigi? yung papa ko, seasons veterinaryo po. Michael David po yung mga nagle-lecture ko yun po. Taga Malasigi ako. Doon po, ang pinaka-family ko po ang mga nagle-lecture ko, yung mga David family. Tumayuwi kita ngayon sa father ko. Opo, gusto ko po sanang kasama sa Raymond para may pag-alala po. Raymond, okay lang may damit ka dyan, pwedeng bihisan natin siya. Maraming damit kaya lang ewan ko saan na ano yun. Yung David ko po nandun ate, kung ate may t-shirt. Kung kahit mag-t-shirt ka lang. T-shirt ba? May ano ba? Paano ito na lang? Manang t-shirt daw. May ano yan, pangarap ko sa buhay, makapagpapit ko na lang. Hirap po. At maibigyan ko ng halaga. Mahirap at Naniniwala ka ba kayo? Opo, super po. Always po yan simula po. Bata ako. Dinala ko po as Lord sa buhay. Kaya po sana pangarap ko mga pag-aaral ulit at mabigyan ko ng sarili kong bahay po. Sila Raymond po, sila nanay, sa barangay. Sa seasons din po rin yan. Ang gusto ko po sana ng bahay
po kahit ayun nga, lang po inaabot sa ko amin talaga sila yung ni Raymond po dalawa. Balang po ako ng Yung number one priority. pamilya kasi may baby na po kami. May Ganun ba? kaya po, ako may asawa po siya pero mas pinili po ako kasi simula nung iniwan po sa asawa niya, ako po yung pinasaya. Hindi na po siya mag-friend, dati po mag-friend po yan. Dati nga po, balibag po nga yan eh. Minsan nga po sinasagot niya si nanay eh. Minsan sinasagot na lahat. Pero nung simula po nung nakating po ako, never na po siya nagbandak. Palagi na po siya comment sa lahat, comment pa sa akin. Bilang asawa niya po, palagi na po ako pinapasaya. Hindi na po ako pinakalungkot. Sabi nga kay nanay, sabi nga ni nanay, mas masaya si Raymond kapag nandyan ka. Pero nung nalungkot po ako, nung nalaman ko po na may anak at may asawa siya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman lahat ng tao perfecto. Kailangan ng tao, may nagpagkakamali. Pero si Raymond po, alam po hindi niya po pagkakamali yun. Talaga po nakatakda sa kanya yung araw na yun na maghiwalay po sila at may pinis po ako gagampanan. Para sa akin po, ang inspirasyon ko sa buhay si Raymond po. Siya po yung pinakadabis na ikin sa buhay ko. Siya po nagbigay ng inspirasyon. Siya po ang nagbigay sa akin yung anong karapat-dapat ng tama. Siya po rin po sa akin magandang buhay po. Kaya po gusto ko pong manatili sa kanya kasama sila. So, paano kayo nagsimula ni Raymond? Tara dito. No, ikaw lang. Ako ikaw magkwento. Kami pong dalawa, nag-i-bike po siya. Ano po yun? Gutom na gutom po ako. Kakatapos ka lang po naglalakal, nagbasura. Tapos sabi niya, sakay kami. Sabi niya, oo, sakay ako. Gusto ko sana pumunta sa walang tao. Yung timing ko gusto ko, mapapaiyak ako. Tapos sabi niya po, Miss, tulog ka na po, gising ka na po, nasa na po tayo. Nasa pinunta na tayo, saan po tayo? Gusto kong kumain, gutom ako, wala akong pera. Yan po, pinakain niyo po ako ng siomay. Pinaka-the-best na po una namin kinain siomay with rice, di ba? Tapos with steam. Tapos nag-parking po kami sa Binondo Bridge. Doon niya po ako pinasaya, doon niya po ako pinalagaan. Simula nun po, napuno po yung relationship po Paano ba niya namin. pinasaya? Yung tipo po, binigyan niya ako pagkain para lang masumaya ako. Tapos niwala niya po yung lungkot ko. Pinagkaan niya ako ng magagandang salita. Tapos sabi niya nga po sa akin eh, hindi lahat ng bagay malungkot. Kailangan mo din sumaya. Ako, pagkakalitan. Kaya nga po sabi ko kay Raymond eh, oo, kailangan ko sumaya pero ang lungkot palagi na dyan. Pero alam ko, kaya-kaya ko maging masaya kasama ko. Kaya nga sabi ko kay Raymond eh, salamat sa kanya kasi inalagaan niya ako sa loob ng ilang buwan, ilang years. Ilang buwan na ba kayo nagsama ni Raymond? Mag 3 months na po. 3 months. Opo, 3 months na po. After 3 months po, nung ko pa napagtanto na si Raymond po pala naka-destinate pa sa akin. Siya po pala nagbigay sa akin ng pinakamagandang disiplina at pinakamagandang asal. Siya po nagturo sa akin kung paano po maging babae. Kasi po, patomboy-tomboy po ako eh. Papupupupuk dyan, hamon-hamon dyan. Mamaya-maya, pupupugay ko din siya, tatapalit ko din siya. Pero tinigis na po ako. Sabi ko nga dati Frankie, sabi ko sa kanya, sana sa loob ng 3 months, pagsagaan niya ako. Napakasaludo ko kay Raymond kasi lahat ng sakit, lahat ng suntok, lahat ng pagtsatsaga hapon niyo po ako, tuwing nagtatakbo. Matagpuin po ako. Sinaga niya po yun, hindi na po ako iniwan. Hanggang sa po na hospital ako, nabangga po ako, nag-lahat ng hapon siya sa tabi ko. Tapos doon ko po nalaman na pinulit ko pala ako sa kanya. Nabanggit ko kasi. Opo. Doon po ako, unang-una po na kilala kasi po nung naglalakal po ako. Apoy namin ko, nagkamali po ako, nag-snatch po ako ng pagkain. Kasi nga po sa pangangailangan ko. Matagal ka dun sa DSW. Opo, 2 months po kasi pero nahirapan po ako doon. Hindi po kami kumakain ng tamang oras. Tapos po yung pagkain po namin, palagi tapos hindi pa po luto. Tapos baho po. Sabi ko, mag-isip na lang kasi ano po, pinaalis na po ako kasi okay na po ang lahat. Pwede na po ako umuwi, hinatid po ako sa amin. Saan ka hinatid? Sa Malasiki po. Tapos bumalik po ulit ako, tapos doon ko po nakilala sa Ray. Doon na po nagsimula po. Ano sabi ng mga magulang mo? Sabi ko ng magulang ko kung saan ka masaya, susuportahan kita. Pag-aaral, pwede ka 2 years, 3 years. Pero pag natrabaho, araw-araw may pera. Yung binigay nila. Basta maging masikap lang yun. Teacher. Wait lang. Teacher na, di ba? Ayan.
mas maganda. Okay lang ito na nakabigyo pa. Okay lang na Okay nakabigyo na pa. po. I-upload ko sa YouTube ko Uwi eh. na tayo sa Malapiti. Opo, sana para may pakilala ko po. Sabihin mo na lang sa'yo kung ano yung mga yan. Hindi, pinakamaganda. Uwi na tayo doon. Tapos sundin. Oo, tapos balikan natin sila pag okay na lang. Pero kaso nga po, gusto ko kami sa La Union po. So po, sana magpati po kami ng magulang ko sa akin kasi madami po ako nanakit at galit po sa kanila. Galit po yun. Sinabi po nila na ako sinabi daw po nila na ay, hindi kita anak, umayos ka. Yung doon po ako nagbebete, yung nalaman ko nung birthday ko po. Napunta na. Hindi ko matatanggap yun. Kahit sinabi Umalis kayo dyan! Umalis kayo dyan! Umalis po kayo ng dyan! Siyempre po, nung bata pa po ako, nalungkot. Pero may asawa ka ba ba? Isa lang po ayaw niyo po. Sa totoo nga ba, yung po akong paglaruin sa maraming tao, nung mga nag-approach po sa akin eh. Gusto po nakakulong, parang prinsesa, kain, tulog, ayaw bumalaw. Ayaw nila ako paglilising, gusto nila kain, tulog lang, ayaw nila ako paglaruin. Hindi po gusto ko naman po ma-experience sa pagiging bata ako. Kasi sa loob ng ilang taon, kailangan ko din po ma-experience sa pagiging masayang bata. Kasi habang tumatanda, nawawala na po yung pagkabate. Hindi na mararamdaman yung saya habang kasama po sa rin. Kaya sabi ko pa Lord, sana po, habang tumatagal po, ma-realize ko na nag-upload sa akin yung mga kasi ang inaanap ko lang naman po sa pamilya ko sa lahat ng pamilya ko, upload man o hindi, nag-aaral at pagmamahalin sa So, paano yan? Ganito mangyayari. O, sige. Ay, hindi ka pa kumain. Gusto ko kasama yung Ano gusto family mong niya. pagkain? Macdo! Ganito kasi mangyayari niya. Kasi taga-Malapiti din ako. Ano? Pero gusto ko pala unin na yung sa Malasigi. Oh, sige, Wala na po kasi si Papa sa Malasigi, nasa Malasigi na po. Nasa La Union. Nasa Mangkok. Dating sa La Union, alam mo na ituro kung saan yung bahay mo. Apo, kabisado ng kabisado. Gusto ko po kasama siya kasi sabi ko ni Mama, isama ko daw po. Depende sa kanya po. Opo, di ba nakausap ko lola ko? Sa La Kausap ba Union. niya lola niya? La Union, yun na. Ewan ko. Okay, minsan ako yung video ko yun. Pero kasi ina-upload ko rin. Pero Tapos sabi po ng lola ko, Nak, pasyal ka sa kita, sorry sa pag-aalaga. Sana mapatawad mo ko, isama mo yung nag-alaga sa'yo para mapasalamatan namin. Kaya gusto ko po isama si Raymond. Walis po. Ganito ang mangyayari niya. Opo, Bali, Daddy. Thank you okay po. lang, okay lang. Okay lang, ganito yan. Behave ka lang, ha? Excited po. Okay, okay. Ganito yung gagawin. Daddy, gusto ko ng surprise birthday. Kailan po mararanasan? July birthday mo, ma'am. Hindi pa po. Kailan birthday mo? Ano po, August 30 po. Celebrate namin ang birthday namin ng mama. Ayun sa Anong gusto mo? Dapat uwi ka sa mama at kapulang mo, ha? Yes po, kasama si Raymond. Hindi, ganitong gagawin natin. Daddy. Behave. Yes, yes, behave. Listen to me first. tama pa. Okay. What can I listen to you? What can I help you? Bakit ka muna behave lang? Behave lang. Bakit hindi ka mapakali? Because I want Raymond come with me in La Union, in province. I want to join with Happiness Fitness in Beach. I want to have packet. Maganda ba yung sa La Union? Yeah, it's so good and falls. It's so many mountains. I want to see Raymond in my house, like in my mother. Kasi gusto ko makalala ng mother ko siya, ng ubusan. Kaya gusto ko siyang dalhin kapag alis ko. Ako hindi po ako alis kung wala si Raymond. Dahil sabi ko, nangako po ako sa pamilya ko sa La Union. Dadalhin ko, nag-alaga sa kanya. Kaya siya po yun. Pero may asawa si Raymond. Pwede naman po isama. Hindi naman po ako nagagalit. Hindi rin po ako nagtatanim ng galit kay Raymond. Kung hindi niyo po kayang iwan yung pamilya niyo, okay lang po. Kaya ko naman po mag-isa. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kay Raymond kasi nalagaan niyo ako kahit may obligasyon siya. So, ganito ang gagawin natin. Ganito muna ang gagawin natin. Mayroon ko ganyan. Pangalan niya ulit? Ano pangalan mo? Isabel po. Isabel, makinig mo. Isel po for sure. Isel. Isel, makinig mo. Isel. Isel, makinig. Ganito ang gagawin natin. Pupunta tayo sa mga para bata. Umayos, Diretso tayo sa shelter. Doon ka muna matutulog. Kasama si Raymond. Gusto ko katabi si Raymond. Ayaw ko
Hindi pupunta ako doon. Dahil ganito, makinig ka muna please. Makinig ka muna. Pupunta tayo sa Makro. Kakain tayo, kakain ka. And then, punta tayo sa shelter kasi gabi na. Gusto ko katabi sila yun. Oo, kukuha muna tayo ng gamit. Pinabukasan saka tayo pabiyahe. Kasama si Raymond. Dadaanan natin kanina. Yay! Yay! Ano talaga siya? Ilan taon ka na ulit? 20. Kaninang madaling araw nyo? May isipan talaga si yung pagkabata ko. Nanay Lopez. Nanay Lopez. Lola ko. Pinakamabait. Nanay. Nanay. Mami, nanay. Siya po pinaka-unang natin na nakita ko yung love you, nanay. Sorry sa lahat. Kasi kung makikipag-communicate, makipag-cooperate siya sa amin, walang problema. Yun lang kasi, kinuha namin to, sumama sa amin, baka mamaya umalis ko, anong masamang mangyari sa kanya. Yung safety rin namin ang iniisip ko. Although kami, wala kaming alalahanin sa sarili namin. Pero sa batas kasi, kung anong mangyari, may sabit pa rin. Yun yung nakita na natin kung galaw ko. Ano reason ba siya nakikinig? Hinihingi siya. Kasi ito, binukin muna natin sa hotel for one night. Tapos bukas pa namin biyahe. Kasi syempre, maghapon na kami ng nagtatravel. Pagbiyahe kami diretso, pagod po yan sa driver diretso. Tiwala na Ano yung si Raymond sasama? Hindi, ano na pakakain. Kahit paulit siya. Sa Malasiki, tsaka La Union. Pero yung Malasiki yung sinasabi niya, alam ko, teka Malasiki ako, poblasyon lang siya. Ito may dati na yan, hindi nakakasama. Ay walang sinasabi sa Tilpan siya na, sa DSWD. Sa itsura niya, talagang kukunin agad ng DSWD. Kaya nang bumalik, pinalabas. Tapos ito na lang. Kasi nga pag-alagala. So yun mga kababayan, mga kabarangay, sa mga makakapanood ng video ito, may pag-communicate kayo sa akin, sa akin, para matawagan ng pansin ng magulang ng batang ito. Edad 20 years old po. Yun lang po mga kababayan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ba mangyayari. Samahan nyo na lang kami mga kababayan sa video ito. At sana mapagtagumpayan po ng tigdalit natin at matutunan, mapagaling ng batang ito para hindi siya mapariwara. Sayang. Napakabata sa Yun ang pinuka namin dyan eh. Pinagtataka ko lang, dapat kasi kinuha na yan ang barangay. Kasi nung nagtata ko sa barangay, hindi na sabi nila sinasabi ko Kaya nga natin ilalapit sa barangay dahil may something. Hindi natin ilalapit sa barangay kung ano problem. sabi niya, gusto nila yan, pero hindi nang nila, hindi nang tama yun. Sabi naman ito, Sige, paano yan? Sige ma'am, alis na po kami. Sala kayo kay... Oh, sige, sige. Daddy, babay po. Okay. Daddy pa, tingin sa camera, di. Sa camera. Ayun, lumabas po. Tama! Tama! Daddy!